Isang mabiyayang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong Bulakenyo. Tayo po ay muling magsama-sama sa panibagong episode na naglalaman po ng mga kapanapanabik na kaganapan at istorya sa ating lalawigan. Tumuklas po tayo ng panibagong atraksyon, mga masasarap na pagkain, mga personalidad na nakapag-aambag sa unlaran ng ating lalawigan. Kaya naman po, tara na po huwag palampasin ang mga tampok na kwento at makabulong tagpo. Dito lamang po yan sa nag-iisang programang pang-telebisyon ng ating lalawigan Bulacan, Galing Bulacan. Bulakenyo, trending na naman ngayon ang mga naggagandahang nail extensions. Patok ito sa mga kabataan at sa mga young at heart. Kaya naman kung gusto niyong makisabay sa trend at kayo ay naghahanap ng quality and affordable service, subukan niyo ang Fashion Styling Studio, Lash Nails by MZ na matatagpuan po ito sa Burol, Santa Cruz, Balagtas. Dito lang po yan sa Galing, Bulacan. To all beauty enthusiasts, gusto nyo bang i-elevate ang inyong nails sa makabagong trend ngayon? Nails extension ba ang hanap mo? Tara na't alamin natin kung bakit ito ang paboritong beauty care ngayon. Fashion Styling Studio Lash Nails by MZ, where art meets self-expressions. Nagsimula ang Fashion Styling Studio by MZ noong July 7, 2025. Ang naging expression ko kaya ako nagtayo ng ganitong business. Kasi nung ako yung nagpapagawa nito sa ibang shop, sobrang mahal talaga niya. Umaabot siya ng 1,000 mahigit. After nun ay naisip ko na baka kaya ko naman kasi mahilig naman talaga ako gumawa ng ganun. Hanggang napag-decide ako na mag-training. From subtle enhancement to bold statements, nail extensions have become a staple in the beauty industry. Ang mga services na ino-offer namin ay nail extension, syempre. Meron kaming foot spa. Meron din kaming mga Russian pedicure, Russian manicure. Kakaroon kami ng eyelashes, face RF, lifting. Ang binabalik-balikan sa akin ng mga customer, meron akong price list para sa mga student. Super affordable talaga. Kasi ang halos lahat na nagpapa-nail extension student mga kabataan, mahilig dito. Kaya nag-isip ako ng mabigyan sila ng kaya sa budget nila, na kaya yung iba talaga sa akin nagpupunta.
I-invite ko po kayo dito sa aking shop, Fashion Styling Studio, Lash Nail by MSET. Matatagpuan po ito dito sa World Fair, Santa Cruz, Batas, Bulacan. Punta lang po kayo para po ma-experience nyo po kung paano po kayo mapapaganda. At kung magpapabook po kayo, ang aming contact number ay 0939-513-2123. And ang aking Facebook page po is Fashion Styling Studio, Lash Nail by MSET. Message lang po kayo. Thank you! Maraming international cuisine at restaurants sa ating bansa. Hindi pa rin mapapantayan ang lasa at sarap ng Filipino cuisine na ating hahanap-hanapin sa mga hapagkainan. Katulad po ng tampok nating istorya ngayon. Sa bayan po ng San Rafael, atin ang subukan ang authentic ambience of Filipino dishes and culture in one place. Ating dayuhin ang Heritage 179. Dito lang po yan, ha? Sa Galing, Bulacan. Hanap mo ba ay pagkaing Pinoy with a twist? In a place where tradition meets innovation in every plate they serve? The food beyond the Heritage 179. Pareho po kaming foodie ng sister ko and we grew up with our lola. So we're looking for dun sa cooking nung lola ko growing up. When you eat, you would feel like yung nostalgia effect na bringing you back to where we are, paano yung hinahain sa atin, yung mga dating pagkain na nakasanayan natin. So dun po siya nag-start. Lasapin ang sariwang hangin habang tinatangkilik ang kanilang mga ipinagmamalaking putahe dito sa Heritage 179 na matatagpuan sa loob ng Hacienda Angelita Nature Farm and Resort sa San Rafael, Bulacan. For the specialty naman po ni Heritage 179, it's a Filipino fusion po yung kaaming mga pagkain. Our kare-kare, it's one of the most ordered din po. Unlike the usual kare-kare po that you will have in other restaurants. So it's from fresh peanut, hindi po siya artificial flavoring. Ngayon po, meron po tayong mga bagong dishes. So part of it po, tuyo truffle. Since yung tuyo naging parang regular, but we tried to, kumbaga, i-innovate natin siya para mas magustuhan din siya ng mga kids. Yung kansi, it's from Bacolod. It's actually a beef broth. Para po siyang kombinasyon ng bulalo and sinigang in one. Meron din po tayong the classic Pinoy spaghetti. Part din po ng aming mga most ordered ay si Pancit Canton. Ang inspiration po naman namin dyan ay parang pancit luglog. So in this po na the regular calamansi, sukang paumbong yung ating inilalagay doon sa Pancit Canton. Meron din po tayong mango taquito. For the drinks, meron po tayong coffee. For the coffee, meron po tayong non-caffeine, which is the frap, yung malalamig po natin. Meron din po tayong mga flavored coffee, both hot and cold. Mararamdaman mo ang tunay na Filipino vibes sa resto na ito dahil sa kanilang modern Filipino interior design. Pet-friendly din sila, may free wifi, at may VIP room na perfect para sa mga special and intimate occasions kung saan pwede kayong mag-bonding with friends or family. We would like to invite all of you to visit us po here at Heritage 179 for any birthday, any events, meetings, special gathering, or kahit ano pong gusto ninyo, welcome po kayong lahat sa amin. You can visit our page, like our Facebook, follow our Instagram po. We also have TikTok. You can message us anytime po for any inquiry. Thank you so much po. Maraming salamat. Mahalaga po ang pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa isang komunidad. Kaya naman kinilala ang Barangay Balatong A mula sa bayan ng Pulilan bilang natatanging gawaing pambarangay sa nakaraang Gawad Galing Barangay 2024 dahil isa sa proyektong pagkakaisa at pagkakasundo tungo sa kapayapaan at kaayusan. Ating tungayan ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Dito lang po yan sa Galing,
Bulacan. Natatanging gawaing pangbarangay, pagkakaisa at pagkakasundo tungo sa kapayapaan at kaayusan ng Barangay Balatong A, Pulilan. Sa bayan ng Pulilan, isang barangay ang nagpakita ng natatanging halimbawa ng pagkakaisa at pagkakasundo. Bunga nito ay isang payapa at may kaayusan na barangay. Sa pamumuno ni Kapitan Laureano Sicat, inilunsad ang proyektong pagkakaisa at pagkakasundo tungo sa kapayapaan at kaayusan. Layunin nitong palakasin ng tiwala, respeto at pagtutulungan ng bawat mamamayan. Kaya po natin inilunsad ito, naging inspirasyon, yung pagkakaisa po ng ating lahat ng kawani ng barangay. Sanggunian, ating barangay tanod, ating Peace and Order Committee, tsaka yung ating lupon para po sa kapakanan ng ating mga kabarangay. Kasama sa mga inisyatibo ang training para sa kapayapaan, purok visit na may layuning mabigyang kaalaman ang mga taga-Balatong A patungkol sa programang Katarungang Pambarangay at May Katarungan sa Kubo, isang pribadong espasyo para pag-usapan ng mga isyu at usapin ng magkabilang panig upang mapanatili ang privacy at dignidad ng bawat isa. Ang Katarungang Pambarangay ay isang sistema ng pangangasiwa ng hustisya upang maisaayos ang hidwaan sa pamamagitan ng mediation ng mga nakatira sa barangay na hindi na kinakailangan pang dumaan sa korte. Bukod pa dyan, ay sinikap din nilang makabitan ng mga CCTV cameras at street lights ang kanilang barangay na naging malaking tulong upang mas mapababa ang mga insidente ng krimen at mas mapanatiling ligtas ang komunidad. Naipatupad po namin ang kapayapaan sa aming barangay. Naiwasan po yung mga krimen dahil po sa pagronda namin. Nabawasan din po yung mga tambay. Bilang isang member po ng sangguniang barangay, naiwasan po yung krimen. Dito po sa Barangay Balatong ay ligtas po ang mamamayan. Mula nung ipatupad yung proyekto na yan, nagkaroon ng katahimikan. Paglabas sa gabi, nakaramdam ng bawas ng takot dahil sa nagkaroon ng liwanag at saka yung CCTV. Napakahalaga ho. Unang-una po kasi dapat tunay na dedikasyon po, na tao sa puso po yung paglilingkod at makakamtan po natin yung katahimikan at yung pong kasaganaan, kaunlaran ng barangay. Dahil sa mga makabagong hakbang na ito, bumaba ang mga kasong naidudulog sa Katarungang Pambarangay at noong 2024, naitala ang zero CFA o wala ni isang kasong umabot sa korte na isang malaking tagumpay para sa barangay. Pinakamaganda po dyan yung sama-sama pagkilos ng mga kawani ng barangay at yung respeto ng bawat isa, magkapitbahay, magkamag-anak, kasi po pag wala po respeto, wala po tayong mararating. Importante po yan, yung tiwala. Ngayon, higit na payapa at ligtas ang Barangay Balatong A. At bilang pagkilala, ang proyektong ito ng kanilang barangay ay kinilala sa Gawad Galing Barangay bilang natatanging gawaing pambarangay. Ginagawa din ang lahat bilang isa sa natatanging gawain pagbarangay sa proyekto pagkakaisa at pagkakasundo tungo sa katayuan at kaayusan ng barangay Balatong A, Pulilan. Wala pong pagsidlan ng tuwa at ligaya lalo po yung sanggunian ko dahil sa kabila po ng maliit lang po yung aming pondo, sa totoo lang po, hindi po yung naging hadlang upang sama-sama kaming kumilos at maitaguyod yung proyekto ito. Sa ating pong minamahal na Gobernador Daniel Fernando, lubos po ang aming pasasalamat at napabilang kami sa patimpalak na ito na natatanging gawain barangay at kami napabilang at maraming salamat po at umasa po kayo na lalo pa namin paiigtingin at pagagandahin at hahanap pa kami ng mga best practices para maipagpatuloy at mapaunlad pa yung aming proyekto. Isang barangay, isang adhikain, kapayapaan at kaayusan para sa lahat. Barangay Balatong A, Pulilan. Patunay na kung sama-sama, walang imposibleng pangarap. Thank you very much sa pagkilala sa amin. Kami pala ay nakakatupad sa mga kalidad
para maitanghal na isang best cooperative in medium category. Of course, all glory to God. Magiging motivation yun with the staff na kasama namin ngayon para pagbutihin pa namin yung kanya-kanya namin mga tungkulin sa cooperative. Ang masasabi ko lang po ay nagpapasalamat ako sa bumubuo ng Gawad Galing Co-op sa taong ito at napili kami sa large scale category. Ito po siguro ay sa bunga na pagsisikap ng pamunuan at ang walang pasubaling pagtangkilik ng mga kasapi. Ang sabi po, lubos po ang aming pagpasalamat, lalo na po sa mga miyembro ng Santa Monica Cooperative. Dahil sa kanila, hindi namin makamit ang Gawad Galing 2025. Nagpapasalamat po tayo sa pamalang panlalawigan ng Bulacan. Ito po ay magsisilbing inspirasyon po sa aming mga nanunungkulan para po sa aming mga kasapi. So patuloy po namin pagbubutihin para sa mga members at syempre po para sa komunidad ng aming kooperatiba. Patuloy po namin pauunlarin ang aming kooperatiba. Ibig sabihin, noon pa, kilalang-kilala na ang Bulacan bilang lalawigan na may mauunlad na mga kooperatiba. Dahil doon po, nagpapasalamat po kami sa lalawigan, lalo't higit sa ating provincial government dahil hindi po nila hinihintuan ang ganitong seremonya, ang ganitong pagkilala. Taon-taon talaga, hinihintay natin ito. Kaya binabati ko po kayong lahat. Ang swerte nyo, mapalad po kayo dahil dito kayo nakatayo, nandito kayo sa lalawigan na sabi ko nga, 10 taon ko na po itong pinupus. Ang Bulacan ay kilalanin, ipahayag sa madla na talagang tunay na co-op capital ng bayan. Let cooperative be resilient and let us continue this for the sake of our members. Dahil tayo po ay gumagamit ng pera, kumukuha ng pera ng ating mga kamembruhan. Kasama na yung pera na ibibigay ng ating provincial government. Therefore, accountability is an important action that we must have to undertake. Do continue the good work because whatever you do is for the sake of our members, and whatever you do with our fellow men, as they say, is also a good way of thanking and praising God. Sa lahat ng mga kooperatibang pararangalan ngayong araw, taos-puso kami nagpapasalamat at bumabati sa inyo. Ang inyo pong tagumpay ay hindi lamang tagumpay ng inyong samahan. Ito po ay tagumpay ng buong Bulacan. Dahil sa inyong sipag at malasakit, mas mapapalapit tayo sa layuning magkaroon ng komunidad na may oportunidad para sa lahat. Isang Bulacan na may pagkakaisa, kaunlaran at mas mataas na kalidad
ng pamumuhay. Gaya ng isang kooperatiba na sabay-sabay ang sagwan sa gitna ng malalakas na alon. Nanatili tayong matatag dahil hindi tayo nag-iisa. Kapag sama-sama ang bawat kamay na umahawak sa direksyon, wala pong unos na hindi kayang lampasan ng mga Bulakenyo. Kaya ngayong gabing ito, celebration ito, celebration ng hard work, sakripisyo, matatagan. Celebration ng mga kooperatibang patuloy na nag-aangat sa ating lalawigan. At celebration ng pangarap natin sama-samang tinutupad. Sa lahat po ng nag-alay ng oras, talino at puso para sa kooperatiba sector, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang lakas ng ating lalawigan. Kayo ang nagpapatibay sa ating ekonomiya. Congratulations po sa inyong lahat. Muling nagliwanag ang entablado ng Bulacan sa isang natatanging pagtatanghal na nagbibigay pugay sa reyna ng Kundiman. Ang dulang isinulat ni Floy Quintos sa direksyon ni Noni Buencamino ay naglahad ng kwento ng buhay at pamana ni Atang de la Rama, isang haligi ng sining at kulturang Pilipino. Ito ay inihandog ng Pamahalang Panlalawigan ng Bulacan sa pamumuno ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office o PIHACTO, katuwang ang Dulaang Filipino Sining Bulakenyo sa pamamagitan ng Dulang Atang. Ginampanan ang papel ni Atang de la Rama ni Charmaine Buencamino at Gianna Maurice na nagbigay buhay sa kwento sa entablado. Idinaos ang pagtatanghal sa Nicanor Abelardo Auditorium ng Hiyas ng Bulacan Cultural Center sa lungsod ng Malolos. Ang Dulang Atang ay pinalabas mula 12 hanggang 14 ng Disyembre na may mga pagtatanghal tuwing alas 2 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sa pamamagitan ng pagtatanghal, muling naipamalas ang mayamang sining Bulakenyo at ang patuloy na pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Nakita natin yung tradisyonal and then yung kulturang Pilipino, kulturang Bulakenyo na first hand, iba ang teatro, iba ang play. Sabi ko sa inyo, kakaiba ka sa TV, sa movie, iba yung live, iba yung play. Iba rin ang pakiramdam ng mga artista, iba rin ang pakiramdam ng mga audience. Napapalad po tayo kapag nagkaroon tayo ng ganyan dito sa lalawigan ng Bulacan. At ito po, ginawa ito isang buhay ni Atang de la Rama, ang pamana ng reyna ng Kundiman. Salamat sa inyong delegasyon, Charmaine and Noni, thank you so much po. At naging part kayo ng ating lalawigan ng Bulacan. Kami kayo isang blessing dito sa ating lalawigan. At salamat sa inyong pagkawisyon. Simpleng akangko na ito ay hindi lamang para sa kaginhawahan, kundi isang mahalagang hakbangin para turuan ang mga kabataan kung paano mag-ipon ng maaga at higit sa lahat kung paano gamitin ang pera ng mas responsable. Nakatulong po yung scholarship kasi meron din pong dagdag tulong from the government para po mabayaran yung tuition ko or mapambili ko po sa mga needs ko sa school. So for the Provincial Government of Bulacan, maraming salamat po sa ganitong programa. Malaking tulong po yung ganito. Bilang scholar, magagamit ko po ng tama ito sa paraan po ng pag-aaral po ng mabuti upang sa ganun po ay magamit po talaga ng ayos yung scholarship. Sa mga tao na nasa likod ng scholarship na to ay maraming salamat po.
At sana po ay pagpalain na po kayo at mas marami pa po kayong tao na matulungan. Maraming salamat po. Sana pahalagahan natin ito at kailangan mag-aral tayo mabuti para masigurado natin na makapagtapos kayo ng pag-aaral ninyo. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga kabataan na nakakausap ko. Madaling mangarap, pero mahirap ang taong walang pangarap. Maraming salamat at congratulations sa iyo. Una po sa lahat, I would like to congratulate all of you. Sana ay patuloy nating itindig ang ating kaalaman. Mahalaga po dito ay may pagpatuloy inyong pag-aaral. Kaya kabataan po na kayo, alagaan din nyo inyong mga kalungsugan. Kailangan po kayo ng ating lalawigan. Kayo po ang mga susunod na mga henerasyon. Pinagmamalaki ko po kayo lahat. Mag-ingat po kayo. God bless you. And ingat po kayo. Merry Christmas. Happy New Year. Malugod kong binabati. Lahat kayong nagsidalo. Nagpaunlak sa paanyaya sa book launching ng pamangkin ko. Ikaw ay magaganap at hindi ka magsisisi sa pagpunta sa book launching. Tiyak na ikaw ay bibili. Ang araw po nito, yung oras na ito para po sa ating napakagaling na kabataan. Palakpakan po natin, congratulate po natin ang ating kaibigan Gabriel Jericho Cruz. Binabasa ko yung autobiography ni Gabi. Sabi ko, naku, mahusay. Ito yung mga bagay na pagmamalaki mo bilang isang kabataan, bilang isang kasapi natin dito sa lalawigan ng Bulacan. We would like to be part ng pagkahubog ng mga manunulat ng mga alagad ng sining sa ating lalawigan at isa na doon si Gab. Muling palakpakan natin si Gab. Noong una, parang negative ang dating, the heavens won't heal you. Pero actually, kapag binasa po yung aklat, ikaw ay mai-inspire. At sa ating pong lahat, patuloy po namin pagyamanin ng ating pong pagmamahal sa sining. Ito po ay nakaugat po sa atin bilang mga Bulakenyo. Yung naging experience ko po in writing this book is yung mga struggles ko po as a youth, as a student, and all the things that happened in my life. Yung nilalaman po ng book is mainly inspirational, poems and proses that focus on mental health awareness. Hello sa mga kabataang Bulakenyo. Patuloy lang kayo ng patuloy sa pag-abot ng pangarap nyo. Ang pagsusulat ay isang way para i-express natin ang ating nilalaman sa loobin. At ito ay isang way o outlet na magagamit natin para sa ating sariling puso at sa pagtulong sa iba. Kay Ma'am Marlene Torres, kay Governor Daniel Fernando, kay Vice Governor Alex Castro. Maraming salamat po. Ito po ay isang malaking kagalakan bilang isang kabataang Bulakenyo na ma-inspire at mabigyan ng pagkakataon at pagkikilala para sa kanyang panibagong libro. Our service awardees and all the honorees surely have their stories and remarkable journeys in the public service. Hindi biro ang maggugol ng 10, 15, 20, 30 at 40 taon para sa serbisyo publiko. Salute to all of you. Regardless of who you are, the fact remains that you have remained in the public service for so many years. And for that, you deserve our gratitude and recognition. Congratulations! Maraming salamat!
Isang pagpupugay sa panahong inialay sa prinsipyo na pinaglaban at serbisyong iniukol ng ating mga kawani. Bilang inyong punong lalawigan, patuloy nating aalagaan at papahalagahan ang mga lingkod ng bayan ng Bulacan. Itagin natin ang inyong katapatan at sakripisyo ay pinapahalagahan at hindi kailanman makakalimutan. Sa alam mo, pangalang manalawigan ng Bulacan, maraming salamat sa inyong tapos na paglilingkod. Kayo ang patunay na ang mabuting pamahalaan ay hindi lamang nakikita sa mga plano at proyekto, kundi sa mga taong may laman, integridad at pusyong handang maglingkod. Ngayon nakikita natin nagkakasama-sama tayo. So enjoy natin itong araw na to at nawa ay patuloy natin ang pagtutulungan, pagkakaisa para sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan. Tuloy natin ito pa rin yung mga pangarap ng bawat Bulakenyo. Parapin natin ang 2026 na may punong-puno ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa bawat Bulakenyo. Salamat sa inyong lahat. Mahal po namin kayo ni Governor Daniel Fernando. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Taong ito, ipanalangin natin. Gumawa tayo ng kabutihan sa tao. Pagdasal natin ang ating pamilya, ang Bulakeños, sa mga Pilipinos, para maging maayos ang takbo ng ating buhay. Mga kawani, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Isang maligayang bagong taon sa inyong lahat. Let us continue more prayers para sa ating lahat. God bless you, PGB. Mabuhay ang lalawigan ng Bulacan. Malinaw ang ating paninindigan. Ang kaligtasan ng mamayan ay palaging dapat unahin. Ngunit hindi dapat isakripisyo ang lehitimong kabuhayan ng ating mga kababayan sa pyrotechnics industry. Maigpit na pagsunod sa batas, tamang proseso, at pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan. Kaya naman muli nating binibigyan diin ang paputok at pailaw ay hindi ipinagbabawal kundi maigpit na nire-regulate alinsunod sa Executive Order Number 28 at Republic Act Number 7183. Sa atas po ng lalawigan, ipinatutupad natin ang EO Number 40 Series of 2024 bilang pagsuporta sa Oplan Ingat Paputok at EO Number 41 2024 o ang pagbabawal sa online selling ng illegal na firecrackers at chemical. Ang maliliit na negosyante ang pinakaapektado ng regulasyon. Kaya sa pangunguna ng PGB Pisedo, isinusulong natin ang pagbuo ng kooperatiba ng mga small players ng pyro industry at mas magiging organisado at tigtas ang produksyon. Sundin ang tamang paggamit at pahalagahan po natin ang ating kaligtasan at kabuhayan. Taon-taon na lang merong nadidisgrasya. Loss of lives and property. May nasunugan, may namatay, merong naputulan ng daliri. For 2025 at pagsalubong ng 2026, nandito tayo lahat at ipapakita natin ang ating pagtutulungan para maiwasan ang loss of life or masunugan, loss of property through Republic Act 7183 and Executive Order 28. Naniniwala ako dito pa lang sa team ng ating gobernador, ng ating mayor, lalo na ang Risk Reduction Office together with the Philippine National Police at stakeholders natin, mga manufacturer, ay magtutulong-tulong upang maiwasan natin yung sakuna. Maraming salamat. Isa pong karangalan palagi na dito po ganapin ang ating inspection ng ating pyrotechnics industry and fireworks industry. Ito po ang source of livelihood ng aming mga kababayan na maging mapayapa at ligtas po ang pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon. So, PNP Chief, Governor Daniel, maraming salamat po sa tuwinang pagdaraos ng ating
inspection ng ating firework dito po sa aming bayan ng Bukawi? Actually, first time lang po namin mamili ng paputok. Baka po kasi mura po yung tinda. So, ngayong taon lang din po kami namili po. And then, syempre, mas safe kami dito and sure kasi mga lisensyado yung mga nagtitinda. Kaya sure na yung mga paputok may quality. Dito po kami bumibili kasi mas mura po dito compare po doon sa mismong bayan namin. Taon-taon na rin po kami nabili dito. Dito na lang po kayo mamili, mas mura, mas safe din po yung mga binebenta nila. Tapos hindi po sila nagbebenta ng illegal. Ang araw po na ito ay inilaan upang gumitain ang kanyang dakilang kontribusyon. Walang kapantay na talino at wagas na pagmamahal sa ating bayan. Naway magsilbi ang pagtitipong ito bilang paalala at inspirasyon na ipagpatuloy ang mga adhikaing kanyang pinaglaban para sa kalayaan ng dangal ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po at nawa ay maging makabuluhan ang pagsasakripisyo ni Dr. Jose Rizal sa isang mahal na bayan. Si Rizal po ay dapat maging inspirasyon natin. Hindi lamang dahil siya ay scientist, pero binanggit na kanina ni Governor yung kanyang mga nagawa para sa atin, yung sakripisyo ni Jose Rizal. Kahit naman saan siya napunta, ay yun ang kanyang nasa puso, ang mapagsilbihan ang ating mga tao. At siya rin ay alam natin na nandun yung kanyang adherence to truth. Kaya dapat yan ay maging modelo, hindi lang ng kabataan, kundi ng mga opisyal ng gobyerno. Ipinaglaban niya ang kalayaan ng ating bansang Pilipinas at ito nga po, kinubinida po natin ang 129th anniversary of martyrdom. Pagpakan din po natin, Dr. Jose Rizal. Napakahalaga po ng araw na ito para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kabataang Bulakenyo, Pilipino. Sinabi nga niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Na totoo lamang napakadakila ng taong ito. At isa ito sa kinikilala nating pinakamataas na nagtaguyod ng kalayaan sa ating bansa. Yun po ay simbolo ng ating patuloy na paglilingkod, magandang paglilingkod. Basta ang mahalaga kung ano ang mga adhikain ng mga nakaraan nating mga bayani, yun ang titigan natin, yun ang gawin natin. Ginanap noong ika-23 ng Disyembre 2025 ang pamimigay ng pamaskong handog at cash gift ni Gov. Daniel R. Fernando sa Bulacan Medical Center sa lungsod ng Malolos, Bulacan bilang bahagi ng taunang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Layunin na aktibidad na maghatid ng tulong, saya, at pag-asa sa mga pasyenteng nagpapagamot sa ospital, gayon din upang ipadama ang malasakit ng pamahalaang panlalawigan, lalo na noong nagdaan na Kapaskuhan. Sa aming napakasipag na Gov, you've touched so many hearts and lives. Please continue to do that. You truly inspire us all. Maraming salamat, Gov, sa pagmamahal mo sa amin. Sa oras ng pangailangan talaga, maasahan ka namin. So, salute po. Maraming salamat. Nagpapasalamat po kami una sa Panginoon, pangalawa kay Governor Daniel Fernando kasi po nairaos ng matagumpay ang operasyon ng amin para iabot ang kanyang konting tulong pinansyal at grocery. Maraming salamat po, Gob. May kabuuang 500 pamaskong handog ang naipamahagi para sa mga pasyente sa pediatric, dialysis at surgery ward ng Bulacan Medical Center. Sa pamamagitan ng simpleng handog na ito, muling pinagtibay ang diwa ng bayanihan at malasakit. Patunay na sa Bulacan, ang Pasko ay hindi lamang ipinagdiriwang, kundi isinasabuhay sa pagtulong sa kapwa. Sa kaalaman po ng nakararami, isa ang ating lalawigan sa may mga pinaka-aktibo at mauunlad na kooperatiba sa buong bansa. Ayan, totoong-totoo naman po yan. Mapapatunayan ko yan sa inyo na ang ating mga kooperatiba sa ating lalawigan ay very active. Kaya atin na pong alamin ngayon kung ano-ano ba ang mga maaaring gawing business ng ating mga kooperatiba during Christmas season.
Sabi po dito, whether filled with candy and small Christmas gifts like bath bombs, gift cards, and toys, or just serving as holiday home decor, these soft and cute accessories are a great choice to sell online and instantly spark the festive spirit. Ang sunod naman po natin sa listahan ay mga Christmas ornaments. Ang sabi po, personalized Christmas ornaments are among the best-selling Christmas crafts. People love dazzle, till their Christmas trees and houses with customized decorations, and these are fun ideas for stocking stuffers, secret Santas, or holiday gifts. Selling ornaments with Christmas patterns or heartwarming text designs, syempre para mag-stand out, mag-offer din ng rustic wooden ornaments for traditional touch. Ang kasunod naman ay Christmas cards. As a personalized card is a great craft idea to make the holidays extra special. Holiday cards are top-selling Christmas items and always in demand. So make them an easy upsell for your print-out demand store. So, ngayon kasi, sa tingin ko na-appreciate na din ng mga tao, ng mga kababayan natin, yung mga cards, yung may mga message. Kasi mga personalized. Kasi madalang na lang yung gumagawa nun. Tapos, sabi dito, from quotes to festive graphics, get creative with these best-selling Christmas crafts and make cherished keepsakes your shoppers will love. So, karamihan naman kasi talaga tinatamad ng gumawa ng personalized ano. So, eto nga sabi, di ba? Why not gawin nating business? So, ikaw na yung maglalagay halimbawa yung mga quotation or yung mga messages this season, di ba? So, yung mga customers, target customers natin, hindi na sila mahihirapang magsulat. Okay, Next ang naman next po natin ay Christmas t-shirts. Ayan. Sabi po dito, custom Christmas t-shirts are among the best Christmas items to make and sell. They're versatile, evergreen, and beloved wardrobe staple. Decorate your custom t-shirts with bold patterns, winter scenery, well-wishes quotes, photos. Pero ito yung in-demand naman talaga during holiday season. Lalo na yung mga holiday season kasi mga reunions. So, ito yung pinaka super in-demand na business. Yung t-shirt printing. Custom mugs rank high among things to sell for Christmas. They're the ultimate fail-proof gift for loved ones, friends, employees, or colleagues, and provide the perfect canvas for your art. So, customize your Christmas mugs and earn extra cash this holiday season with these bestsellers, bringing warmth and holiday cheer to every sip. Alam mo, ito yung mug kasi, mabili din talaga naman siya. Kasi, bukod sa yung affordable kasi siya Tapos, syempre, magagamit mo naman din talaga siya in your everyday life. Ito, pangmatagalan din talaga, di ba? Pang-almusal, pang-inom ng tubig. Next naman po natin, last, ayan, Christmas candles. Bring the delicious smell of Christmas into every home, office, and studio with personalized candles. This festive period are eco-friendly soy wax blends combined with sweet and fresh aromas. Make the best Christmas gifts for setting a festive mood. Mix warm scents with holiday-themed designs and you've got some of the best Christmas products to sell. Unahin natin, tayo lang yata ang bansa na September 1 pa lang nagpapatugtog na ng Christmas. Tama. Basta may bear. Pagtugtog. September. Isa naman kasi sa nagpapasigla at nagpapasaya sa atin ang mga awiting pamasko. Correct. Diba? Lalo na yung ating mga Tagalog. Yes. Saban dyan, yung paglalagay ng mga palamuti, no? Yun. Ako, Christmas tree, di ba? At hindi lang naman sa bahay nagkakaroon ng dekorasyon, di ba? Sa opisina, sa eskwelahan. Di pa yun Pagpunta ka sa mall, ang ganda. Yun yung Misa de Gallo, no? Simbang gabi. Simbang gabi. Pero yung iba hindi na simbang gabi, simbang hapon. Oo nga. Sa dami. Hindi na kaya. Kaya nagkakaroon. Kung naman, madaling araw. Naging tradisyon na kasi yun, kapag daw simbang gabi, ay magkakaroon ka ng wish. Totoo yun. Wish. Kung ano ba yung wish mo, magbuo ka, mag-novena ka ng 9 days. Oy, teka, may kakabit ito. Bibingka at puto bongbong. Paglabas ng simbahan,
bibili. Meron ng bibingka. Parang yun ang almusal pag-uwi. Sa Christmas party, reunions o year-end party man yan. Oo diba? nga. Yung sinasabing Thanksgiving party, Yeah, diba? Thanksgiving party. Kasi nga, biruin mo, no, nakaraos ang isang taon. Tapos, magkakasama pa rin kayo, diba? Maraming games, diba? Exchange gift. Diyan yung reunion, diba? Yeah, May reunion. Actually, sumasabay ang reunion ng mga classmates. Yeah. Reunion ng mga magkakamag-anak. Diba? Parang this is a season of get-together. Yes. Diba? Oo. Pero ang nakakatuwa doon, yung mga balikbayan natin na matagal nang nakatira sa ibang bansa. Oo. Ito yung time nila para umuwi. Oo, yung No? season. Talagang pinipili na yung season of Christmas. Yan. Tsaka kasi nga naman para sulit dahil alam niya, nandito. O kumbaga, ipon na ipon yung mga kamag-anak. Hindi mawawala sa kultura nating mga Pinoy yan eh. No? Oo. Kahit naman ang ating mga OFW, di ba? Pinipili nila ang season na to na makauwi. Merong ibang style lang ngayon sa caroling. Dati na nahanap ka pa ng magigitara, di ba? Ay ngayon, dahil dito sa portable speaker, tapos yung Bluetooth. Bluetooth mo na lang yan eh. Ang ganda na. Sasabayan mo na lang. Nun kasi maka 5-6 na kanta ka, minamalat ka na. Yung may sarili kang may Correct. orkestra, diba? So, yun ang masaya. Isa sa pinakamasayang gawain kapag ganitong Paskong Pinoy. Yan. Yung caroling, Christmas gift giving. Diba? Na hindi lang through caroling tayo nagbibigay. Meron tayo yung ginagawa. Diba? Nag-organize tayo yung mga pagdalaw sa mga bahay ampunan, di ba? True. Sa mga indigent families from yung mga, the slum areas, yung mga talagang sabi ay nasa laylayan ng lipunan. Doon ako Correct. tuwan-tuwa sa pagkain. Kasi, di ba tedious yung gumawa ka ng halaya, leche flan, biko. Medyo tedious gawin yun eh. So, hindi ko na yun forte. Pero alam mo ba, ang dami kong nagiging ganon dahil sa regalo ng kapitbahay. Totoo naman. Diba? At saka talagang ramdam na ramdam mo yung the idea or the thought of giving. No? Pagka ganon, ano? Yan. So, yan po yung ilan sa mga paghahanda sa mga kaugalian ng ating mga Pilipino para magkaroon ng Paskong maligaya. Sabi nga po ay hindi aksidente na sa panahon na dapat masaya ang lahat, mas marami ang tahimik na nahihirapan. Noong nakaraang holiday season daw po, halos 1,000 tawag ang natanggap po ng DOH Mental Health Hotline at pinakamarami itong nakaraang Disyembre. Karamihan daw po sa mga tumawag may mga pinagdadaanan tungkol sa relasyon, matinding anxiety at sintomas ng depresyon. Sa mas malawak po na larawan, ayon po sa mga pag-aaral, mas mataas daw po ang stress at mental health struggles ng mga Pilipinong edad 18 hanggang 34 kumpara po sa kanilang mga global peers. Madalas daw po dulot ito ng problema sa trabaho, nandyan po ang problema sa kita, kung paano siguro ito pagkakasyahin, at problema daw po sa kinabukasan. Sa katunayan daw po, 1 sa bawat 3 estudyante sa bansa ay nagpapakita ng sintomas ng mental health problems at higit 2 sa 10 university students ang dumaranas ng severe mental health distress. Ibig sabihin po, ang usaping mental health ay hindi na usapin ng iisa lang. Ito ay usapin ng pamilya, ng kabataan, ng komunidad, ng buong lipunan. Kaya ngayong araw po, pag-usapan natin bakit ba dumarami ang nahihirapan. Ano nga ba ang mga senyales na hindi dapat natin baliwalain? At saan at paano tayo hihingi ng tulong? Ano po ba ang stressor, Mark? Isa po yun sa stigma po natin sa stress. Nag-iinarte lang po ang isang tao. Pero kung titingnan po natin yung kahulugan ng stress, ito po ay isang natural na proseso ng psychological at physiological na sistema po ng isang individual. Nararanasan po ito kapag ang isang tao po ay nakakaranas ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad po ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. Mga sitwasyon po kung saan na nagkakaroon ng paghamon sa kanyang kakayahan or mga pangyayari po na hindi pa man po dumarating pero tiyak po na darating.
karaniwan mga sitwasyon din po na may banta po sa inaasahan po ng isang tao. Generally speaking, yung stress po ay may eksaktong pinagmumulan. Hindi po siya iniisip lang, hindi po siya kusang dumarating lang. Lagi po siyang may eksaktong pinagmumulan. So sir, next question ko po, may pagkakaiba po ba ang stress, ang anxiety at ang burnout? Okay, magandang tanong po yan, ma'am. Kasi sa konteksto po natin mga Pilipino, pag sinabi po natin stress, anxiety, burnout, parang iisa lang po Parang siya. isa lang siya. Hindi naman po natin sila masisisi kasi po yung simptomas po ng mga yan, iisa lang naman po talaga. Pagdating po sa senyales at simptomas, iisa po ang nararamdaman ng may stress, may anxiety, saka po burnout. Magkakaugnay po din kasi sila, lalo po ang stress saka po anxiety. Madalas po magkasunuran nangyayari sa isang individual po yan. Pero may mga pagkakaiba po sila. Ang stress nga po, tulad ng nabanggit ko, may eksakto po siyang pinagmumulan na pangyayari. Ang anxiety naman po, wala po siyang eksaktong pinagmumulan or may iniisip kang bagay, hindi magandang bagay, na hindi naman po talaga alam kung mangyayari po yun. Kumbaga, overthinking. Overthinking, Opo, oo. yung burnout naman po, related din po siya sa stress, unmanaged stress, sa anxiety po. Pero sa workplace po siya karaniwang nangyayari. Ang burnout. Pag burnout po, kasama na po ang physical fatigue po dyan. Yung gusto pa ng isip mo, pero yung katawan mo ayaw na po talagang mag-function. Para mas madali po natin matandaan yung pagkakaiba, gawan po siguro natin ng hashtag. Halimbawa po ay, ang stress, pagod na ako, pero pwede pa, kaya pa. Ang anxiety naman po, overthinking or paano kung. Sa burnout po, ayoko na, tama na. Ayun, nakita natin yung pagkakaiba, no, sir? Ibig sabihin, kapag stress, baka pwedeng kaya pang magpahinga, pero the following day, pwede na ulit. Parang ganun siya, sir, ano? Pero pwede din mag-lead siya na parang ito yung simula ng kung araw-araw na na-experience mo yung ganitong bagay at paulit-ulit, baka pwedeng mag-lead na nga siya into other kind of mental health problem. Yes, Tama po. Kasi po, yung chronic stress po halimbawa, short term lang naman po siya. Ngayon po, pag acute stress na po siya, kinoconsider na po talaga siyang disorder, mas long term po siya. Mas kailangan na po talaga ng professional. National Deworming Month po ngayong buwan ng Enero. Bakit kaya? Tuwing Enero po ito at July. Ito po ay pinagdiriwang ng 2 beses sa isang taon. Katulad nga po na nasabi ko, Enero at Hulyo. Ito po ay public health strategy na sinusuportahan po ng World Health Organization, UNICEF at Department of Health. Layunin po nito, of course, na pababain yung mga kaso ng soil-transmitted helminth infections o mas kilala natin na bulate sa tiyan. Ang tema po ngayong National Deworming Month, puksain ang worms, let's do the worm. Upang lalo po nating maunawaan ang National Deworming Month, ito po ay isang taunang kampanya sa Pilipinas na isinasagawa po ng Departamento o Kagawaran ng Kalusugan upang labanan ang pagkalat ng parasitikong bulate sa mga bata. Ang kampanyang ito po ay naglalayong magbigay ng libreng deworming tablets sa mga batang edad 1 hanggang 19 taong gulang, lalo na po sa mga nasa paaralan at komunidad upang mapabuti po ang kanilang kalusugan at nutrisyon. Ang programa pong ito ay naglalayong matulungan po yung mga bata na maiwasan yung mga komplikasyong dulot ng parasitikong bulate. Komplikasyon, hindi lang siya basta bulate sa tiyan, ano? Tulad ng malnutrisyon, pagkapagod at kahirapan sa pag-aaral. Ang kampanya po ay nagsasagawa ng edukasyon tungkol sa kahalagahan ng kalinisan at wasong sanitasyon upang maiwasan po yung mga ganitong impeksyon. Narito po ang ilan sa mga karaniwang isinasagawa, no, ng ating pamahalaan. So number 1, syempre, no, pamamahagi ng deworming tablets, no. Pangalawa, health education and information campaigns. Napakahalaga nito, Miss Joey, no, na kapag ka talaga merong sapat na kaalaman, no, ang isang tao, maaari niyang maiwasan yung mga ganitong pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Pangatlo po, no, katuwang po namin ng mga health workers sa community natin para po bisitahin yung mga
mayroon nito mga bata, no? Pang-apat po, no, ay monitoring and evaluation. Syempre, hindi lang tayo pupunta lang doon, no? Kailangan magabayan natin, no? Tapos makita talaga natin implementation doon po sa community. Panglima po, no, coordination with schools and local government units. Napakahalaga din nito, no, na talagang may strong partnership ka, nakikipag-usap ka sa LGUs, sa schools. Kaya nga tayo merong school-based deworming. Yes. Para syempre makita talaga na nandun yung mga bata. Ito yung mga bata na kailangan talaga. Strategic place din yun dahil nandun na yung mga bata. Yes, correct. At pang-anim po, no, partnerships with NGOs and private sectors, no? Sa pamagitan po ng mga aktibidad na ito, layunin po ng National Deworming Month na mabawasan ang bilang ng mga batang apektado ng parasitiko, mga parasites at mapabuti ang kanilang pangkahalatang kalusugan at kalakasan. Narito po ang mga ilang healthy tips. Unang-una na po, of course, panatilihin ang tamang kalinisan sa katawan. Personal hygiene, guys. Napaka-importante. Pangalawa po, tamang kalinisan sa pagkain at inumin. Katulad na nabanggit kanina ni Ms. Janilyn, pwede itong makuha, no, sa poor handling ng pagkain. Yes. No? Hindi maayos sa luto, kaya naman hindi nahugasan ng maayos. Pangatlo po, magsuot ng proteksyon. Huwag po maglalakad, lalo na kapag yung maputik, at maglalakad ng tapak, lalo na po sa mga bata. Pang-apat, regular po na deworming. Sundin po natin ang programa ng deworming, lalo na po sa mga bata dahil sabi nga natin, mas prone po sila sa bulate. Pero ito po ang gusto kong i-clarify, no? Hindi lamang po ang mga bata ang nagkakaroon ng mga intestinal parasites o mga bulate sa tiyan. Pwede rin po magkaroon ang mga adult. Pero mas prone lang talaga ang bata dahil usually mga bata careless talaga. Makulay at makabuluhang episode na naman po ang ating pinagsamahan. Nawa po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa mga kwento ng mga personalidad na hinubog ng panahon at ng pagsubok. Sana rin ay nakatuklas kayo ng mga panibagong atraksyon at napamanga sa inyo at mga nagsasarapang mga pagkaing tiyak na magpapabugsog sa inyo. Patuloy po nating suporta ng tunay na tatak Bulakenyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Sana'y patuloy niyong suportahan at subaybayan ng Galing Bulacan. Kung may nais po kayong ibahaging feedback o kwento, i-follow lamang po kami sa aming mga social media pages. Mga kababayan ko, ito mo yung lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando. Huwag maging dayuhan sa inyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng lalawigan ng Bulacan.